Will there be any significant impact kung sakali po, no, let's assume na matutuloy kasi nga maisog, no, very ano sila talagang kumbaga pro Duterte. May malaking impact ho ba na mangyayari kung matuloy po ito at magkano pong pinag-uusapan natin? Una, ako po hindi ako pupunta dun sa level na pag-uusapan yung theoretical, no? Kasi practical po yung pagpapadala ng remittance. Oo. Bawat pamilya na umaasa, no, may 10 million tayong nasa labas na nagpapadala. Iba-iba po yung level ng kanilang kinikita. Yung makakayang magsabi na hindi magpapadala, siguro malaki na naipon nun. Pero in general, karamihan po ng ating mga OFW by type of work, karamihan po ay hindi naman po mga professionals. Karamihan po ay mga service workers na hindi naman po sumisweldo ng mga $5,000. Oo. So, doon na lang po natin tingnan yung numero. Okay. Kung hindi po magpapadala yon para sa kanilang pamilya, di paano naman po yung pamilya nila dito? Oo. Di po ba? Sabi Tama nga po, pwede po tayo mag-express ng ating frustration sa ibang sa mga ganung paraan. Pero to make a call, okay. Pero ang tanong, kaya bang i-practically gawin? Oo. Yun po yun. Kasi, sige po. I was just going to ask, kasi nga, it is just this, yung very vocal is the maisug Croatia. So, I'm just assuming lang, baka dun lang po sa Europa, baka mas talaga sila pong sumama, no, sa kanilang call for the zero remittance. So, if you just have any idea, kasi the 10 million, I guess, no, talagang parang imposible naman yata, 10 million. Pero yung yung bare minimum, do you have any idea po, Dr. Ang? Well, kasi on the average, sa isang buwan, ang pinapadala average is about 2.5 to 3 billion dollars, ano? Oh. On the average, ano? Kasi sa isang taon, kaya nating kumalap ng mga, ay, lagpas na nga dyan yan dahil umabot na tayo ng almost 40 billion sa isang taon. Oo. So kung gano'n ang pinag-uusapan natin, i-divide nyo na lang yun. No? Tanggalan mo ng isang linggo yung 3 billion. Sabihin natin, for the simple argument, tanggalan mo 3 billion, pinag-uusapan natin dyan mga almost $800 million na hindi mo ipapadala. Diba? Okay. So malaki yun. Yeah. Kasi kung isang araw gawin yun, makaapektuhan talaga yung ating pasok-labas ng paggamit natin ng dolyar. Siyempre, hindi lang yung malaki nga ang tulong ng mga remittance sa ating mga import payments, no, yung pagbabayad natin sa mga kinukuha natin, binibili sa abroad, tulad ng langis, yung ibang pagkain, ibang gamit sa negosyo. Ganon. So, in theory, yan po ang epekto niyan. But that's on the assumption, that's presuming na lahat makikiisa already, Migrante International, no? Sabi nila, hindi sila sang-ayon dito sa Zero Remittance Week na ilulunsad, coinciding with the birthday of the former president, dahil sila ay sang-ayon dito sa pag-aresto kay Duterte at pagharap sa ICC. At saka ang sinasabi nila, like ito, divisive yung pinaglalaban, hindi naman nagkakaisa ang lahat ng OFWs dahil merong sang-ayon dun sa ginawa ng pamahalaan. And they were saying, etong zero remittance, yung hindi pagpapadala ng remittance sa bansa, ginawa na nila yan noong panahon ni GMA, nung magkakaroon ng increase doon sa fees ng mga recruitment agency sa kanila. Ginamit nila nung panahon ni Pinoy, nung sinabi tataasan daw yung taxes ng balikbayan boxes nila. Yun, unified sila. Na wag taasan yung kanilang babayarin. Then you can expect kung 10 million yan, 10 million makikiisa na hindi magpapadala. Pero ito, divisive po yung pinaglalaban, hindi po ba? Well, yeah, kanya-kanya naman kasing opinion yan. So, pwedeng, yung siyempre, alam natin, may mga kanya-kanyang sila pananaw. Paninindigan, oo. So,
Ang mahalaga lang, ako para sa akin, practical ako. I'm looking at the practical side. Ano? So, kaya mo ba talagang Kaya ng pamilya hindi mo. gawin yun? Oo. Parang ganun. Kasi hindi naman, kaya ka nga umalis para tulungan ng pamilya mo dito. Correct. Let's get together. Sunday 25. Sunday 25.